Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Usapang transmission po ulit tayo, automatic transmission. Dahil may mga nagko-comments po, may mga nagtatanong na bakit daw po ba ilalagay pa nitong mga engineers na to, itong neutral kung wala naman daw po bang gamit. Meron naman po talagang gamit yan. Kasi po mga kapatid, kapag po hindi mo in-engage ang iyong transmission sa drive or sa reverse or sa forward, neutral po talaga yan. Pero this time po mga kapatid, pag-usapan natin itong valve body na nasa harapan ko at itong mga solenoids na to, shift solenoids at pressure regulator solenoid at mga ilang klase ng solenoid na ano ba ang trabaho nito at ano po ang pwedeng mangyari kapag itong mga solenoid na to ay nagkakaproblema. Halimbawa mga kapatid, bumabiyahe ka, sarili mong sasakyan o bago pa sasakyan mo, bigla na lang sa kahabaan ng biyahe mo, nagkaroon ng jerking, nagkaroon ng erratic na shifting. Ano ba yung erratic? Yung pamali-mali yung kanyang pagsishift, yung nasa primera ka, biglang tatalong ka agad ng segunda, bigla. Tapos nasa tersera ka, napaka mo accelerator mo, biglang bumababa ng primera. So yan yung erratic shifting. Pwedeng may problema itong mga ito. At isa pa po dyan mga kapatid, yung poor performance ng iyong sasakyan. Na ine-expect mo na maganda yung kanyang takbo, yung speed niya, marireach mo yung bawat speed sa bawat gear, nararamdaman mo naman yan kapag automatic transmission ang gamit mo. Pero galit na yung makina mo, hindi ka pa nakaka-forward ng maayos. Kadalasan mga kapatid, ay mga shift solenoid ang may problema. Huwag nyo kagad sisihin yung mismong transmission. Marami po kaming nagagawa dito mga kapatid na nasusunog na nga yung kanilang mga transmission kasi napabayaan. Nagkaroon na ng jerking, nagkaroon na ng mga erratic shifting, pero pinabayaan lang nila ng pinabayaan at iyon po talaga, mauuwi po yun sa catastrophic, sabi nga, yung talagang napakatinding sira. Hanggang sa umabot ka nga na magpapalit ka na ng transmission, hindi mo na kayang ma-repair. Kapag na-experience nyo na yung mga ganong problema, ipacheck nyo po kagad yan. Ano po ba mga kapatid ang pwedeng mangyari kapag ang inyong shift solenoid ay nagkakaroon na ng paunti-unting problema? Dito sa pinag-uusapan natin, lahat kasali. Ngayon, kung medyo luma na nga yung automatic transmission mo, lumang modelo na yung sasakyan mo, madadamay ka pa rin dito sa usapan. Ngayon, ito pong valve body na nasa harapan ko ay isang 2017 na Toyota Fortuner. Ngayon, ito yung pressure control solenoid valve yan. Yung mga nakaraang ginawa namin na mga Fortuner na meron siyang jerking or yung kapag ka inilagay mo sa drive, delayed ang shifting, mahina ang batak, or dumudulas, at hindi siya nagda-downshift. Isa po yun sa pwedeng ito ang maging problema. Itong drive D solenoid po na to, or pressure control solenoid. Yan. Ngayon, mga kapatid, ang solenoid, merong winding yan sa loob, tapos meron yang bakal na parang ganito. Ito, gumaganyan-ganyan siya. Kita ba to, RJ? Yan. So, pagka ito ay nag-engage, tutulak yung bakal na to, parang i-open niya, i-close, i-open-close niya, yung fluid na dadaan dito sa mga gilid nito at iyon nga ang magre-regulate ng pressure. Ngayon, kung hindi ito gagana, siyempre walang engagement yung drive mo. Ngayon, kung gumana naman at medyo nadidelay siya, yun po ang malaking problema. Kaya doon po nagkakaroon ngayon ng jerking. Yung mag-iipon muna ng pressure, saka palang papasok. Kaya nga po, tulad ng sinasabi ko po sa inyo, ito tignan nyo po. Kung halimbawa, nasa traffic ka, ilalagay mo sa neutral, atras. Ilalagay mo sa drive, So yung pabalik-balik po na yan, binibigyan mo ng pagkakataon na itong solenoid na to ay masira. Kasi, ito pa example ko, sa gripo mo, sa bahay mo, may mga gripo ngayon na hindi na gumagamit ng sapatilya. Ball na po talaga yung nasa loob, may butas sa gitna, na kapag tumapat doon sa daanan ng tubig, tutulo yung tubig mo, lalabas dito sa gripo. Pero pagka isinara mo, ay maharangan niya yung tubig. Gaano ang itatagal ng isang gripo? Tumatagal ba yan ng 10 taon? Hindi po. Minsan nga, wala pang 1 taon, bumibigay yung mga gripo na yan. Kung miya't maya, ay ino-open close mo. Ganon din po ito. Ganon din po itong mga solenoid na to. Drive neutral, talagang sisirain mo itong mga solenoid na to. Kasi hindi siya ganon nakadesign. Sabi nga po dito, the computer strategy is designed to respond to component failures as well. Since the mechanical operation of the shift solenoid is critical to the application and release of the individual clutch spacks. Yung mga nakikita nyo po na nandoon sa loob ng inyong mga automatic transmission, yung mga nag-i-engage doon. So ito po yung mga shift solenoids, isama nyo po ito.
Sabi po dito, mechanical failures would be catastrophic without a fail-safe operation strategy. Mga kapatid, ang nagpapagana ng transmission natin dahil automatic computer. Pero kung pinangungunahan mo yung computer na ikaw yung neutral drive, magkakaroon ng mechanical failure yan. At kapag ka nagkaroon ng mechanical failure yan, sabi nga dito, catastrophic without a fail-safe operation strategy. Yung mga modelong transmission, meron siyang fail-safe strategy program into the PCM sa power control module. Yung mga lumang mga sasakyan na automatic transmission, wala nitong fail-safe strategy. Ngayon, kung gagawin mo yon neutral drive, which is hindi ganun nakadesign, ang isang automatic transmission, magkakaroon ka ng catastrophic damage sa iyong automatic transmission. Ito po mga shift solenoid na to mga kapatid. Ito, papakita ko sa inyo. Meron po ritong screen. Yung kanyang pinaka-strainer dito, parang kung karayom ay hindi dadaan dito eh. Napakapino, masyadong masinsin. Ngayon, kung ang iyong automatic transmission fluid ay sunog na at nahaluan na nung mga na nagagasgas sa loob ng yung transmission parts, pwedeng yung lining, yung friction materials. Kasi pagbukas mo ng oil pan ng transmission mo, makita mo yung magnet doon, nakadikit lahat yung yung metal shavings eh. Karamihan naman ng parts ng transmission, aluminum. Saan galing yung mga metal shavings na yun na dumidikit sa magnet? Doon ngayon yun pupunta sa mga magnet. Paano ngayon mga kapatid, kung itong mga strainer na to na sobrang pino ay mababarahan ngayon, nung mga dumi na yon, magkakaroon ngayon ng problema itong mga solenoid na to. Hindi makakapasok yung tamang pressure ng fluid para ibuga niya doon sa mga individual clutch pack na kanyang ini-engage. Ano yon? Yung clutch 1, clutch 2, clutch 3, clutch 4, depende dun sa speed. Ngayon, halimbawa, ito yung number 4. Nandito po yan, mga kapatid. Ayan. Ito yung number 4. Ito yung 1. Tignan nyo po ito yung 1, 2, 3, 4. Kung halimbawa sa primera, okay, umaandar ka. Ngayon sa segunda, okay itong shift solenoid sa segunda, okay, andar ka pa rin, kakambyo na maayos. Paano kung may problema itong tersera? Barado yung kanyang strainer. At nagbara din yung mga butas nitong shift solenoid na to. At siyempre, hindi kakambyo yan doon sa tersera. Magkakaproblema ka ngayon. Kapag hindi ito kumambyo sa tersera, siyempre, hanggang segunda ka lang. Hindi bibilis yan. Hindi makakarating yan dun sa lock-up clutch solenoid or papunta mo doon sa kwarta. Hindi makakarating. Kaya ngayon, ang nangyayari, poor quality ang takbo ng sasakyan mo. Pwede ngayon na dito lamang yon sa mga shift solenoid na to. Pwede rin yung mga jerking dito sa control pressure, solenoid valve. So ito yung, sige, drive neutral. Ito lang naman yung masisira. Mura lang naman to. Kaso ang problema, mga kapatid, ito. Hindi pala, 7,000 plus din to, 8,000 pesos. Okay, kung masisira ngayon itong mga shift solenoid na to dahil doon sa attitude na drive, neutral, hindi po masamang mag-neutral eh. Halimbawa, talagang nandyan, ang tagal ng traffic, but ilagay mo sa neutral, pero mas safe lagay mo sa park. Diba? Yun nga lang, kapag ginawa mo yung drive, neutral, itong mga solenoid na to, saka itong isa, engage yan, ganun, pabalik-balik lang yan. Sisirain mo, magkakaroon kagad ng mabilis na wear and tear, itong loob ng solenoid, na may mechanical parts po dyan na gumaganyan yan. Kaya nga yung mga cylinder head natin, yung mga barbula kapag ka po iyan ay maluwag na doon sa valve guide, yung valve stem, di ba? Pinapalitan na po yung valve guide. So ganun din to. Ngayon, kung halimbawa sobrang dumi na rin po ng inyong automatic transmission fluid, itong movements nung pinakapiston nito sa loob at papasukin ng dumi, yun ngayon ang nagkakaroon ng problema, hindi siya makagalaw ng maayos. Kung hindi ito makakagalaw ng maayos, yung piston dito, yung open-close niya, nitong solenoid na to, magkakaroon ka rin ng problema. Dahil wala nang magre-regulate ng automatic transmission fluid dito sa valve body. Nakababad to sa fluid. Yung fluid, yung ATF, ang magpapalamig dito. Kung nag-overheat ang inyong automatic transmission fluid, masisira ito. Hindi po lahat ng problema nitong mga shift solenoid na to ay nadidetect ng scanner. Sa maraming pagkakataon po, ang nadidetect lamang ng scanner ay yung trabaho ng input at output speed sensor para ma-check ng mga sensors na yan yung ratio. Kaya ang mangyayari,
meron na palang problema, nararamdaman mo na ngayon, yung jerking, nararamdaman mo na yung delayed ng shifting, yung erratic shifting na yan, ginagamit mo pa ang iyong sasakyan. Ngayon, kung lumang modelo na, yung iyong automatic transmission, sabi nga po dito, wala po yung fail-safe strategy. So, dapat meron. Itong mga modelong mga automatic transmission ngayon na ginagamitan na rin ng Advanced Driver Assistance System, yung ADAS, mga kapatid, meron po siyang fail-safe strategy. Nakaprogram po yon sa ECU or doon sa PCM. Ngayon, kung magkakaroon ng problema ang iyong automatic transmission, gagawa siya ng paraan para ipa-check up mo talaga. Kaya lang, itong mga lumang transmission natin, isama mo na itong valve body na to ng Toyota Fortuner at pati yung mga modelo, mga 2018, 2019 model, nitong mga sasakyan na nabibili nyo, wala pa po yung fail-safe strategy. Lalo na yung mas luma pa dyan. Kaya po, kung inuunahan nyo yung talino ng computer, na kapag ka po ginagawa nyo siyang manual, automatic nga eh. Bakit kasi ginagawa nyo yung manual? Diba? Automatic yan, pagka huminto ka sa traffic, kung yan ay mga 3 minutes lang naman, ilagay mo lang sa drive. Kapag ka po kasi, inulit mo, drive, neutral, drive, neutral, drive, neutral. Ito, binibigyan mo ng maagang wear itong mga solenoid na to. Lahat na yan na napapagana mo kapag ikaw ay gumagamit ng ganong estratehiya. Kaya po, sa driving naman kung halimbawa, nagkukrus ka na, ang takbo mo, primera, segunda, ayan na, 60 ka na, 80 ka na, 100 ka na, gumana na lahat yung mga shift solenoids na yan. Kaya itong mga shift solenoids na 1, 2, 3, 4 na yan, hindi naman yan mabilis masira. Kaya itong pressure control solenoid valve na to, itong mabilis masira. Saka yung drive D, itong isa. Kasi yan yung palaging kapag ka ini-engage mo, yung drive, yung neutral, yung drive, yung neutral, ganun nga ng ganun yan. Oh. Diba? Paano kung marumi na yung ano mo, yung fluid mo? Paano kung yung ribaba nakapasok doon sa loob? Parang nililiha mo yun. Para siyang grinding compound, na miya't maya ginaganon mo. Pero, tulad nga po ng sinasabi ko, hindi bawal mag-neutral, hindi bawal mag-park. Talagang kailangan mo yan. Dahil kapag ka po, hindi mo nilagay sa drive, ay siguradong nasa neutral ka. At kapag ka po, nasira na ang automatic transmission mo at hindi na gumana, itong mga solenoid na yan, neutral ka na po forever. Pumunta ka ngayon sa shop, ipagawa mo sa mga mekaniko na gumagawa ng mga automatic transmission para mabuhay ulit yung drive mo. Kasi po, tulad po dun sa nagsasabi, bakit ilalagay pa yung neutral na yan? Kung walang trabaho yan, may trabaho po siya. Dahil kung wala yan, saan mo ilalagay ang drive pagkatapos mong gamitin? Sa reverse? Hindi po pwede. Yun po ang pinakatrabaho niya. Ang neutral at ang park halos parehas yan. Ang park nga lang, meron siyang lock, yung parking foul. So, ganun din ang kanyang trabaho. Nandoon siya sa neutral side. Kaya, kung talagang kailangan mo, ilagay mo doon sa park. Ngayon, ang trabaho ng neutral, kapag kagaling ka sa forward at gusto mong ilagay sa neutral para makalipat ka naman sa susunod mo na cambio, kung darating ka sa reverse, ganun lang po yun. So, nasa forward ka, nasa drive ka, dire-diretso, gamitin mo yung pagka-automatic niya, wala kang problema. Pero kung halimbawa, huminto ka at kailangan mo umatras, syempre, ilalagay mo ngayon sa reverse. Dadaan nga sa neutral yun Ilagay sa neutral, bago mo ilagay sa reverse, okay, punta ka ngayon sa reverse. Kung makikita mo, itong valve body na nasa harapan ko, hindi naman sa lahat ng pagkakataon ang pwedeng magkaroon ng sira or dumumi ay itong mga solenoid na to. Pwede rin naman na yung mga wiring na to, magkaroon din siya ng problema. Pwede mag-loose contact yan. So, yung nag-overheat na automatic transmission fluid, so pwede niya sirain lahat to. Kaya nga dito, ang titigas ng mga wire, kasi nadadarang sa init to So, special na wire din naman to. Ginawa siya para dito sa loob ng automatic transmission, pero may nagawa kami, mga kapatid. Yung kaasawa nito, putol, yung isang linya. Talagang hindi magkakaroon ng magandang trabaho yung transmission mo. So, titignan nyo rin po yan. Yun nga lang, mga kapatid, dahil kayo po ay hindi naman gagawa ng inyong mga automatic transmission, hindi naman nyo pwedeng basta i-DIY ito, para lang to sa mga mekaniko talaga. Mga kapatid, at least alam nyo lang, yung mga backgrounds na okay naman yung sasakyan mo, ginagamit mo kahit luma na yan. Tapos bigla na lang nag-jerk, bigla na lang nag-delayed shifting, bigla na lang bumangit yung kanyang performance. So siyempre, pag pumangit yung performance, baka kulang nga yung fluid mo, barado na yung filter mo, delikado rin po yun, ipaayos nyo kagad. Huwag nyo po ipagwalang bahala kung hindi makakasirculate yung fluid na yon dito sa loob ng automatic transmission, mag-overheat yan at yun na nga po, kaya niyan sirain yung mga electronics, electrical parts na nasa loob ng inyong
automatic transmission. Binigyan daan ko po itong tungkol dito sa valve body, pati dito sa mga shift solenoid na to. Kasi meron din po kaming mga nagagawa na overhaul na repair na, mga kapatid, pero may problema pa rin. Nung buksan namin, tama naman. Yun nga lang kasi ang magiging problema nung may-ari, nung nagpapagawa eh. Siyempre, pag dinala mo sa amin, sabi mo, na-overhaul na yan eh. Kaya lang, hindi pa rin naging maayos eh. Ang gagawin namin, kakalasin pa rin namin lahat yun. Bubuksan namin lahat yun para makita namin kung maayos ba yung pagkakasalansan ng mga linings diyan, kung tama ba. Kung wala bang singaw, yung mga o-ring yan. So ngayon, bubuksan pa rin namin. So overhaul din talaga ang trabaho doon. Pero mga kapatid, kapag ka ikaw ay nasunugan ng automatic transmission, pinagawa mo yan, pinarebuild mo yan, at hindi mo nilinis yung torque converter, at hindi mo nilinis ng husto, itong valve body na to, pati yung pinapasukan, nitong mga shift solenoid na yan, na nandoon pa rin yung dumi, babalik lang yung problema. Kaya yung mga ginagawa ngayon namin na galing na sa overhaul din, galing na sa rebuild, inuuna namin ngayon na linisin itong mga shift solenoid na to. Itong mga shift solenoid, lalo na yung mga may kulay na yan, pare-parehas po ito. Yan, yung tatlo na to. Pare-parehas yan. Kahit pagpalit-palitin mo yan, wala namang problema eh. Hanggang sa makuha mo yung tamang timpla nila. Baka kasi nung kinalas yan, nung unang gumawa, hindi rin nila naitama yung kung saan yung dati. Siyempre, na mamahay siya dyan eh. Diba? Doon siya nasanay eh. Tapos nung ginawa, nakapagpalit-palit. So ikaw naman, sige, try mo rin. Tanggalin mo yung oil pan, pagpalit-palitin mo, baka matsambahan mo. Lalo na kung natignan mo na kung tama yung salansan ng mga linings, okay, dito ko ngayon sa valve body. Ngayon, kung nagawa mo na lahat yon, baka may problema ka na sa valve body at kailangan mo na itong palitan. Tulad nito, meron akong nakikitang mga ribaba pa kasi ito yung valve body na napasukan ng maraming metal shavings dahil nasira nga yung clutch drum nung transmission na kinakabitan nito. Nagpasukan yung mga ribaba dito. Hanggang ngayon, may nakukuha pa ako sa loob eh. So yun mga kapatid, kami pong mga mekaniko na vlogger, talagang ganito po ang trabaho namin. Kung ano po yung sinishare namin sa inyo, kung ano yung na-experience namin. Kaya wag pong magagalit yung iba na meron kaming ibinablog na parang sa kanila ay nagtuturo kami ng mali at marami mapapahamak. Hindi po ganun yun. Kasi experience namin to, real life to, real talk to, isinishare po namin sa inyo. Sa totoo lang, hindi naman magkakaroon ng malaking problema yun eh. Kasi makakatulong ngayon kasi may lead ka na. Kung paano mo aayusin kung mekaniko ka. Meron ka ng lead. Ngayon, kung ikaw naman na hindi mekaniko at na-experience mo yung mga sinasabi namin dito sa vlog ko na to, lalo na ako, na-experience mo yon, meron ka na rin na idea kahit konti. Hindi ka ngayon matatakot at dalhin mo kagad sa pinakamalapit na trusted mong mechanic. So, ako po ay hindi nagre-review ng mga bagong sasakyan. Ang trabaho ko po ngayon ay mag-repair nitong mga lumang sasakyan na nabili nyo. Maaaring bago pa, dadalhin sa amin, magre-repair kami. Ang pagmimekaniko ay hindi po ordinaryong trabaho. Kami po ay mag-aaral pa. Kami po ay laging nag-a-adjust ng aming mga pinag-aaralan. Hindi po kami pwedeng makontento sa pinag-aralan namin nung nakaraang taon o nung nakaraang buwan. Aral po ng aral, continuous learning po ang pagmimekaniko. Kaya po, para po sa inyo, ginagawa po namin yung mga pag-aaral na to at para na rin po dito sa mga tauhan namin dito sa Autorans, matutunan din po nila. Mga kapatid, sana po nakapagbigay po akong muli ng konting payo, konting tips para sa inyo at hindi kayo magkaroon ng malaking problema sa inyong mga automatic transmission. So mga kapatid, ipapakita ko lang po yung mga bisita ko kanina. Dinayo po talaga ako rito mula pa po sa malalayong lugar. Ito po sila. Ayan po. Mga kapatid, magandang gabi po. Maraming salamat po sa inyong lahat.